Now shifting to another issue that's also hounding the House of Representatives, yung so-called Christmas bonuses. Were you given any? Yes, MOE. MOE. Alam mo, nagkausap kami ni Congressman Libiste, pinaliwanag ko sa kanya, at sabi niya sa akin ngayon, na ang position ngayon, dapat pala dagdagan pa yung aming MOE dahil kulang na kulang. Kasi kung magtatrabaho ang congressman, mas malaki yung constituency work kaysa sa legislative work. Dahil yung mga batas mo na pinapanukala, manggagaling yan sa ground. At kinakailangan meron kang groundwork. At for example, in my district, ang aking ang salary ng aking mga district staff inaabot ng mga 7.8 million a year. Yung opisina ko ron, ako nagre-renta 1.2, pati yung utilities 1.2 million a year. Yung supplies namin, wala kami natatanggap ni isang bond paper sa Kongreso. Lahat yun kami ang lumagastos about 700,000 a year. So diyan napupunta yung MOE, which is about 20 million a year. Kulang na kulang pa yan. Pati yung sweldo namin, naaabono pa namin yan. So Congressman, ang ibig nyo bang sabihin, hindi yun dapat ituring na break bonus? Hindi bonus yun. At sabi ko nga, sa media, welcome kayo sa opisina ko na tingnan yung may receipts naman lahat yan, may payroll yan, makikita nyo how district representatives offices operate para makita nyo na mas malaki yung operation sa constituency work kaysa doon sa legislative work. The thing is, ang aking tanggapan sa Kongreso, 6 lang na staff ko. Sa district office, mahigit 20. pero the thing is, parang blanket lang ang pag-liquidate. Hindi nyo kailangan i-itemize ang liquidation. You can just sign that it was Yes, kasi used. nakasanayan na yan sa nung simula pa lang, ako 8 congressman ako, ganyan na yan, liquidation by certification. Yeah. Pero sa akin, kung may reforms na kailangan, siguro gawin na lang discretionary fund kasi iba-iba naman ang needs ng bawat congressman dahil iba-iba naman ang committee, iba-iba naman ang advocacy, iba-iba naman yung uri na expenditures. Mahirap na gawin na parang itemized na pare-pareho lang. Hindi pwede yun dahil may kanya-kanya kami mga committees, may kanya-kanya kami mga advocacies. Pero Congressman, hindi po ba iba ang MOOE doon sa break bonus na natatanggap ng mga congressmen? 3 times a year ang sinabi po ni Congressman Toby Tiangco, which is before Undas, Christmas break, and yung sa Holy Week. Hindi, iba yun. Tingnan mo yung payroll cost 600,000 naman, yung rental cost 100. Nakukuha ko na MOE 700. So, yung supplies lahat, doon nakukuha yun, doon sa mga Christmas break, yung recess. Binibigyan kami ng extra dahil alam nila, pagdating namin, lalo na yung mga nasa probinsya, pagdating sa probinsya, malaki na ang gastos ng mga congressmen. So bonus pa din. I mean, what do you call it Hindi, if not MOOE? Also, It's still part of the MOE because, for example, yung aming mga computers, yung aming mga furnishings, yung fit out ng aming district offices, maintenance, yung travel expenses, yung gasoline, doon lahat galing yan. Kaya sabi ko on the average, each congressman, yung ordinary congressman, mga 20 million yan. Pero kahit including our salary, including our salary, ako salary ko about 264,000 a month. Kuminsan, nagagalaw ko pa yon para masustain ko yung district office ko. Bakit namin ginagawa yun? For example, ako, dahil matagal na ako, tapos na yung mga anak ko, wala na ako masyadong pinagkakagastusan. Pero kawawa yung mga ordinary congressman. Pagka hindi bibigyan ng sapat, alam mo mangyayari? Mapupuno tayo, puro political dynasty na lang kasi may kapatid silang mayor, may kapatid silang congressman, may kapatid silang governor na susuporta sa pangangailangan nila. Sa amin, wala. Ako, wala akong kamag-anak. Ako lang, I'm the last politician in my family. Talagang hirap na hirap.
Pero kung yun nga gaya ng sinabi ninyo, no, liquidation by certification, and ganito na yung since the 8th Congress, kasi ang questionable nung timing, bakit sa mga break lang dinidisburse yung check? Di ba pwedeng monthly na lang? Or, and why has no one pushed for For reforms on example, transparency? Go ahead. December, bukod sa sweldo, magbabayad kami ng 13-month pay. Kaya kailangan namin ng extra by December. Yeah, So why not? imagine kung by December, meron na kami extra na 13-month pay. Pagkatapos, alam niyo naman na pagka-congressman, whether you like it or not, pupunta kami ng simbahan, pupunta kami ng barangay, pupunta kami lahat ng organisasyon, hihingan kami ng donation. Pero ba't ganun yung pagkaka-release? Sorry, Yeah. Pawi. Bakit ganun? Bakit bago mag-break? Kasi yun ba yung assumption, babalik ka sa distrito mo kung maybe you're in the province? Yes. Kasi, It's weird. Yes. Yeah. What reforms hindi do naman you weird. see? Hindi naman weird. Congressman, you might want Kasi iba ang some trabaho ng- reforms in the interest of transparency. Like you said, if you're gonna give 13th month pay, edi isulat yun na 13th month pay. Because some congressmen may not be like you na ginagastos sa constituents niya. Pwedeng simpleng ibulsa lang di ba? Well, matatalo ka. Pagka hindi mo gagawin yon kasi may trabaho kami malaki yung constituency work ng congressman. At yan, sabi ko nga, I am inviting you in my district office so that you will have a glimpse of how a congressman's district office is operating at kung gaano kalaki ang gastos dito. At kung ano yung importance ng trabaho namin. For example, yung mga infrastructure project, yung budgeting sa education, kinakailangan namin gumawa kasabay ng mga line agencies ng preparation. Kasama kami sa budget preparation. Kailangan namin magkaroon ng mga consultation, yung logistics, yung pagbaba sa bawat barangay, sa bawat communities para malaman namin kung ano yung ipaglalaban namin na pangangailangan ng aming constituents. Ano naman ang sabi ni Congressman Leviste nung pinaliwanag niyo ito? Sabi niya, kulang nga. Dapat dagdagan pa. Talaga ba? Kasi bihira naman yung katulad ni Congressman, naiintindihan ko si Congressman Libiste dahil bago pa lang siya, hindi niya pa naunawaan, talagang idealistic pa siya. At ang pinakamasama, hindi niya pa naranasan na mahirapan sa pera dahil bilyon-bilyon yung kanyang pera. Pero Congressman, itong MOOE, standard ba yan sa lahat ng congressmen? I understand itong 3 times a year, nag-range siya from 1.5 to 2 million pesos. Pero yung sinabi ni Kong Toby, merong time, lalo na nung impeachment process against Vice President Sara Duterte, na hindi ni-release agad itong MOOE o yung mga bonus dun sa mga hindi pumirma sa impeachment complaint. So, in a sense, the sense we're getting is that napupolitika din siya Yung hindi lang yung MOE maliit yun na hindi makakapag-kumbinse sa isang congressman na pumirma. Ang nakakapag-kumbinse diyan yung mga projects, yung pagkalaki-laki ng mga projects, yung mga flood control projects na maanomalya. Kaya sinabi ko nga, kapag kakamali ng 19th Congress, ang ginamit yung pera ng gobyerno to incentivize the legislators to sign the impeachment complaints against people. Yun ang masama, hindi yung MOE.